Ayan mga sir, umikot na ang pan. Sa katagalan, umikot na din. So ayan mga sir, may ginawa tayong Honda Vitic. So ang ginawa natin dito mga sir, babalik yung automatic pan sa radiator. Kasi nung pag on mo ng susi, iikot agad siya. So ngayon, nirekta kasi to, iwan ko kung sino nagrekta. Ngayon binalik na natin sa original, tapos nagpalit tayo ng thermostat. No, ayan. Tapos fuel filter din. Tapos ito, ayan o. So ayan, ito kasi, ito pag nakadugtong to siya, ito pag nakadugtong tong dalawa, iikot na yung pan. So ayan, binalik natin dito sa sensor. So ayan mga sir, na ano na natin, nahiwalay na. So ayan, naantay na lang natin na iikot. Wag muna. Tumulo ba? Sira natin tubig yan. Wala na. Oo. Meron pa naman. Hindi pa nagbukas yung thermostat. Yan. So ayan mga sir, nagpalit tayo ng fuel filter, tapos inintay na lang din natin kung kailan siya iikot mga sir. So Sa mga Honda, ito yung thermos switch nya. At dito, doon malapit sa thermostat din. So ayan, ito lang i-check pag hindi na siya mag-automatic. Pero kung sa wiring ang problema, yun, kaya kailangang i-rewiring siya. Hindi pa nagbukas yung thermostat. Di ba may pag mainit na yung thermostat, saka na yun papasok yung tubig. Tapos yung sa loob naman ng makina, lalabas dito, papasok naman sa radiator. Doon na iikot yung yung hangin. So ayan mga sir, hinihintay na lang natin kung kailan siya iikot mga sir, kasi bago kabit na yung thermostat. So ang thermostat kasi mga sir, nanghihingi siya ng 78 Celsius. So pag na-reach na niya yung init dun sa loob mga sir, sa makina, pag nakuha na niya yung 78 Celsius, magbubukas na yun papunta dun sa radiator. So ayan mga sir, hindi pa siya naikot. Ayan bumaba. Dandahan na yun, papasok. So ayan mga sir, tayo na lang natin na iikot ang pan, kasi nabalik na to sa automatic nya. So ayan mga sir, bukod sa gawa natin, may iba pa pala tong problema. At ngayon lang nakita ng may-ari, at ngayon lang niya nalaman na may tagas pala dun sa water pump niya mga sir. Kasi ang sabi niya sa akin, nung pinatakbo daw niya to, tapos nung huminto siya, pina-start niya ulit, hirap na siyang mag-start. Tapos para daw nag-hard starting na. Yun pala mga sir, nung binuksan ko yung radiator, walang lamang tubig. Tapos nung binuksan ko yung sa thermostat niya, wala ring laman nung nagpalit kami ng thermostat. So yun pala mga sir ang dahilan kung bakit nagka-hard starting siya. So ang payo ko lang sa mga car owner dyan, bago natin papatakbo yung mga sakyan natin, dapat lagi natin sine-check yung sa tubig. Tapos check yung langis. Kasi importante yan sa mga makina mga sir. Baka mauwi sa overhaul or top overhaul yung mga sasakyan nyo. So ayan mga sir, tips and idea lang yan para sa mga car owner.
Matagal kasi siya mag-ikot dahil sa ang tubig doon tagas. Pero kung walang tagas yan, madali na lang to. Siguro mga, yun nga, mga every 3 minutes to 4 minutes, iikot na yan. Ay, tulo pa rin? Walang tulo, tagas na lang. Wala nang tulo daw, tagas na lang. So, ayan mga sir, matagal siyang mag-ikot dahil sa nag-leak yung water pump. So, bali water pump lang kasi ang ito lang kasi ang ipapagawa. So ayan mga sir, fast forward tayo para hindi kayo atukin kasi habang hinihintay natin kung kailan siya iikot. So ayan mga sir, buksan natin yung radiator cap. Ito na yung gulang. Sige, straight ko na. So, ayan mga sir, nag-aantay pa tayo sa pan kung kailan siya iikot para ma-sure ball natin kung yung gawa natin gagana talaga. So, bago tayo mag-fix, dapat nakikita natin na iikot. May tulo pa rin? Up pa rin? Sige, tipan mo. Ayan o. Tulo. Ayan. So, ayan mga sir, umikot na ang pan. Sa katagalan, umikot na din. Dahil sa matagal sa mag-automatic, dahil sa yung may tagas dun sa water pump.